Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Grapes Agatha Dikinday, narito upang ibahagi sa inyo ang isang makabuluhang kwento na isinulat ni na Edgar Belda Jr. at Alia Acosta na pinamagatang Alas 5. Ang kwentong ito ay tungkol sa isang pamilyang gaya rin ng marami sa atin, puno ng pag-asa, takot at pagmamalasakit sa isa't isa. Dito natin matutuklasan kung paano nagbago ang kanilang araw-araw na buhay nang dumating ang sakit na COVID-19 at kung paanong sa kabila ng lahat nanatili silang matatag at nagkaisa bilang pamilya. Halina't pakinggan natin ang kwento ng isang umagang iba sa dati, ang kwento ng pag-asa sa gitna ng pandemya. Umaga na naman, bagong araw ulit para maglaro kasama ni teacher at mga kaklase ko. Papasok na kaming lahat, kami ni kuya sa eskwela at si nanay at tatay naman sa trabaho. Pero, bakit si tatay lang ang nakabihis? Oops, teka muna, bago natin ipagpatuloy ang ating kwento, maaari niyo bang sagutin ang aking katanungan na kung sino lang ang nakabihis sa kanila? Tama, ang nakabihis lang sa kanila ay ang kanilang tatay. Hindi muna kami papasok ni kuya sa eskwela, sabi ni nanay. Si nanay naman, sa bahay lang magtatrabaho. May kumakalat daw na sakit sa paligid at bawal kami lumabas. COVID-19 daw ito, sabi ni nanay. At ipinaliwanag niya sa amin kung ano ito. Una, ang COVID-19 ay isang sakit na kumakapit sa katawan, damit at mga gamit. Pangalawa, nakakahawa ang COVID-19 kaya hindi mo na maaaring pumunta sa mataong lugar. Pangatlo, kailangan laging maghugas ng kamay gamit ang tubig at sabon habang kumakanta ng Happy Birthday ng 2 beses. Pang-apat, takpan ng bibig at ilong gamit ang siko kapag uubo o babahin. At ang pang-5, kung lalabas man, kailangan laging nakasuot ng face mask o face shield habang dumidistansya sa iba. Maaari niyo ba ulit sagutin ang aking katanungan? Ano ang kumakalat na sakit sa paligid at naging dahilan kung bakit bawal silang lumabas? Tama, ang sakit na ito ay COVID-19 na maaaring makahawa sa lahat ng tao. Tanghali na, kakain na, maghugas muna ng kamay para makaiwas sa sakit. Kaya ko na rin kumain mag-isa. Sayang, hindi ko makikita si teacher at mga kaklase ko. Pero ayos lang, kasama ko naman si kuya, nanay, lola, bunso at ang manika kong si Maya. Niyaya ko si nanay makipaglaro, pero magtatrabaho pa raw siya pagkatapos maghugas ng pinagkainan. Niyaya ko rin si kuya makipaglaro, pero may assignment pa rin daw sila kahit wala sa eskwela. Yayayain ko rin sana si lola, kaso pinapatulog pa niya si bunso. Kailangan matulog ni bunso para siya ay lumaki. Hapon na, nakauwi na si tatay. Hiyayakapin ko siya ng mahigpit. Pero bawal daw muna yung makap. Maliligo raw muna siya at baka may dala pa siyang sakit mula sa labas. Bakit ganun? Bakit ayaw nila akong kalaro? Nang mapansin nilang malungkot ako, nilapitan nila ako at niyakap. Pagsapit ng gabi, ipinaliwanag ni nanay at tatay ang aming sitwasyon. May oras na kailangan nila magtrabaho at may oras din para makasama ko sila maglaro. Isinulat namin ang lahat ng mga maaari namin gawin araw-araw at ipinaskil ito sa pader ng aming kwarto. Sabik na akong gawin sila bukas. Umaga na naman, handa na ako para sa araw na ito.
kakain ng masustansyang agahan, ehersisyo, kasama si Maya. Tignan mo ang ginawa kong kutsi-kutsihan. Anong hugis at kulay ang nakikita mo? Tanghali na! Tutulungan ko naman si nanay magligpit ng aming pinagkainan. Pagkatapos, maglalaro naman kami ni kuya. Ngayong hapon, magpapahinga muna kami ni Bunso. Pagkagising, babasahan naman kami ni Lola ng libro. Pagpatak ng alas 5 ng hapon, kumpleto na kaming muli sa bahay. Lahat kami ay handa na maglaro ng sama-sama. Ang dami pala namin kayang gawin sa bahay. Pero araw-araw, ito pa rin ang paborito kong oras dahil kasama ko ang aking pamilya. Ikaw, anong paborito mo? At dito na nagtatapos ang ating kwento. Ang karanasang ito ay nagpapaalala sa atin na sa panahon ng pagsubok, mahalaga ang pagkakaisa at pag-unawa sa loob ng pamilya. Tulad ni nanay, tatay at ng mga bata sa kwento. Natutunan din natin na ang kaligtasan ay nagsisimula sa ating tahanan. Sa tamang pag-iingat, disiplina at malasakit sa kapwa. Ang mga simpleng bagay tulad ng paghuhugas ng kamay, pagsusuot ng face mask at pananatili sa bahay ay naging simbolo ng ating pagmamahal sa isa't isa. Kaya tandaan natin, sa bawat hamon, mananatiling ligtas, matatag at may pag-asang bumangon ang bawat pamilyang Pilipino. At tulad ng araw na muling sumisikat pagkatapos ng unos, darating din ang panahong muli tayong makakalabas, magkakasama at makakangiti ng walang takot.